Hello po. Pasensya na po kayo, busy. Kaalis lang po ng mga amo ko. Parating po ang amo kong lalaki. Susunduin nila maya-maya sa airport. Tingnan mahangin sa labas. Sumadlit po tayo sa live. Magkagabi na po dito. Yung po na question ko, lahat nasabi nyo na po. Di po wala po nakasagot. Wala po nakasagot. Akala ko madali lang. Nasabi nyo na lang. Meron pa yata kayong hindi nasasabi. Meron pa kayong hindi nasasabi. Nasabi nyo na lahat. Oo nga naman, no. Nasabi nyo na po lahat. Napakahirap po pala. Busy po ako at kakakain ko lang ng... Tingnan nyo po, nag-ano po ako at parating po ang amo ko. Kaalis lang po nila, ilalaro niya yung mga bata at magtatrabaho ako kasi po, di ba, this oras na po ako nakakapag-stop ng trabaho dito. May nang-construction po. Ngayon, gabi na po dito. Maggagabi na po dito. Nasabi nyo na lahat, hindi walang nakatama. Ano po bang gawin natin? Sabihin ko po bang answer or bigyan ko po kayo ng chance? Sasabihin ko na ba yung sagot o ibibigay ko pa yung chance? Ibibigay ko pa sa inyo yung chance. Nasabi nyo na lahat. Walang nakatama sagot. Kahit nasabi... tita ng asawa ko, hindi po yan. Hindi po siya yung first time na nagmura sa akin. Hindi po yan. Noong 2017, may pinautang ako ng 20K sa awa ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa niya binabayaran, ilang years na. 13 years na, hindi pa niya binabayaran 20K. Tapos nakatanggap ako ng mura doon. Nakatanggap ako ng mura, nagugusali ng mga anak ko na... Tapos pag naninigil ang mga anak ko, pinagtataguan sila. Yan ang clue. Siguro wala naman nakakaalam yan eh. Pero nakakapagtaka, nasabi nyo na lahat. Nasabi nyo na lahat. Kapitbahay, kakilala, tiyahin ng asawa ko, lola, anak, bayaw, pinsan. Nasabi nyo na lahat. Ano pa ba yung kulang doon? Sabihin ko, meron po mag-comment dito kung mag-comment na ako na magsasabi ngayon ng sagot o kayo, bigyan ko pa kayo ng chance. Sa daming oras na binigay ko ng chance sa inyo. In-stop nyo po yung pagsagot. Hindi po yun ang first time. Sabi ko na sa asawa ko, yun ang nasa isip niya eh. Tsaka yung mga pinsan niya eh. Yun ang nasa isip nila eh. Hindi po yun. Meron pa kayong mga nasasabi na mga words na bukod sa mga yan. Meron pa. Mag-comment po yung shoutout sa'yo, Shirley Mendoza. May nasabi noon. Nasabi na ang tita, pinsa, lola, ate, pamangkin, kapitbahay, kumare, kumpare, lolo, lola, tito, tita. Meron pa. Meron pa. Mag-comment ka, Ma'am Shirley Mendoza, mag-comment ka po kung sabihin ko ng sagot. Wala na po ako maisip po, lahat na po nasabi ko na. Yun, nasabi nyo na, di ba? Okay. Mag-comment ka po, ma'am, kung ayaw nyo na makuha or wala na kayong maisip, ako na sasagot. Mag-comment ka po kung suko na kayo, surrender na kayo. Ako na sasagot sa patanong ko. Magsabi na po kayo kung suko na kayo. Ako na sasagot. Pagod po ako na mahangin sa labas. Madilim na po rito, gabi na. Natapos na po yung construction, kaya lang po parating ang amo ko. Sumaglit ako, kaalis lang ng mga alaga ko. Tulad na sabi ko, di tayo pwedeng makapag-live. Ngayon lang ako gabi. Nagmamadali pa maggagawa ako ng bukur. Hindi pa po tapos yung kino-construction dito. Ayan labas po ng pintuan namin. Ayan hindi pa, marami pa ditong ginagawa. Kaya napas muna yung mga bunot-bunutan natin. Pagalitan tayo. Nakausingit ako at kaalis lang ng alaga ko. Makulit na alaga ko. Gagawa tayo ng bukur. Nasaan na yung
Nasabi nyo na lahat. Sayang naman po. Ngayon po, mag-comment po kayo. Wala po ba? Hehe. Wala pa nakasagot. Mag-comment kayo kung sirit na kayo at ako nasasagot. In-scroll ko. Sirit na ba kayo? Ako nasasagot? Nasabi nyo na lahat. In-scroll ko, walang nakatama. Nasabi na lahat. Yun nga ang iniisip mo din eh. Nasabi na lahat nila. Wala. Sirit na kayo. Baka may humahabol pa dyan. Baka may humahabol pa na gustong sumagot doon. Sayang yung habang hindi natutulog yung anong oras na ba sa Pilipinas. Yung papasend ako ng GCash. Sabi ko na nasabi na lahat, di pa nakukuha eh. Kulang pa. Meron pang hindi nasasabi. Kaya lang parang pagod na kayo sa kakaisip kung ano yun. Kailangan marami nanonood para alam nila yung nag-ano po tayo ng tignan nyo po, pati pagsusuklay, di ko na maharap, dami yung trabaho. Pag po wala nang dito ng instruction, pwede na tayo sa umaga mag-live. Dito gabi na po dito. Ano ba tanong mo, Day? Ang tanong ko po, tita, sinong tao ang unang nagmura sa akin dahil pinautang ko siya? Umihirit pa. Sino ang unang taong nagmura sa akin dahil sa pinautang ko siya? Sa awa ng Panginoon noong 2017, nagpautang ako ng 20K. Nagpautang ako ng 20K na pabalik-balik sa gusalina ang mga anak ko basta pabalik-balik from Nueva Ecija to their house. Pabalik-balik ang mga anak ko pati sa gusalina na tapos pinagtataguan, tapos parang yung anak ko nagpabarangay pa sila, pinagtataguan tala 20K sa awa ng Panginoon hanggang ngayon hindi pa binibigay yung 20K. Kaya baligtad ang panahon ngayon. Kapag nagpautang ka, asahan mo na ikaw makakatanggap ng mura. Hindi po side ni ng asawa ko. Hindi. Okay. Noong 2017 ko yan pinautang, tapos pabalik-balik ang mga anak ko. Gusalina, layo, from Nueva Ecija to their house. Tapos ni Gusalina, hindi sila binibigyan mga anak ko ng 20K yun. Napapagod. Pag parating ang motor ng dati kong asawa noon, nagtatago sila. Tapos nagpabarangay sila. Sabi ko sa mga anak ko, huwag nyo na pabarangay. Sabi ko noon, 20K. Tapos saan ka makakakita na ang panahon ngayon baligtad na kapag nagpautang ka ng tao, asahan mo may makakaaway ka na. Asahan mo may magmumura na sa'yo. Makakatanggap ka na ng mura. Asahan mo may makakaaway ka na. Sumiyo Marimar, alam niyo po ba, sabi nung basher ko masama ugali ko. Sabi po ng basher ko yan mas napakasama ng ugali ko, salbahe ako. May salbahe po bang nagpautang, ikaw pa minumura, tas di ka na binabayaran? Mahigit 100,000, 50K, 65K, 20K, 30K. Sa awa ng Panginoon hanggang ngayon wala pa. May salbahe po bang ganyan? Inaabuso? O di po ba? Kaya po baliktad na kayo. Yung nagpapautang makakatanggap ng mura ngayon. Makakatanggap ng lait. Kaya ako po ay napakasalbay, kaya nakakatanggap po ako ng mura.
Sabi po ng basher ko yan, ha? Ako po ay salbahe. Hindi, hindi sa side ng dati kong asawa. Kaya nga po, tita, salbahe daw po ako. May salbahe po bang pag naghiram ng 80k, makatanggap ka ng mura? May salbahe po bang 20k, 30k, 50k, 65k, hindi ka nabayaran hanggang ngayon, sa panahon ngayon? May salbahe po bang magpahiram ka ng perang 165k, 165k na walang patubo? Noong pang matagal na panahon, sa awa po ng Panginoon, nahulog-hulugan naman niya yung 165k, 100 araw-araw. Sa awa po ng Panginoon, yung 165k na hulugan niya. Kaya po, saan po kayo makakita? Ako daw po ay salbahe. Maldita lang pong matapang lang po ang pagmumukha ko eh. Ganyan na lang po yan. Mukhang bruha lang po talaga ako, pero ganyan lang po talaga yan. Inborn na yan. Kaya po yan. Yung pong basher ko dyan, kung hindi ko po yung binlock, manggigil-gigil na po yan sa akin. Thank you po tita. Kung yun po ang tingin niyo sa akin, salamat po. Ay, yung ibang umaaway sa akin, ang tingin sa akin ay bruha at salbahe. Kaya natatawa lang po ako. Yun po, yung pong unang-unang nagmura po sa akin nung panahon nun, 2017, nang humiram po siya sa akin ng 20k. Tapos po, lagi pong pinangako niya ganyang buwan, ganyang araw. Pumupunta po ang mga anak ko dati sa kanila. Pag nakikita na po yung motor, nagtatago na po. Nagtatago na. Tapos po, nag-attempt na magpabarangay ang mga pamilya ko. Nagbawal ako. Sabi ko po sa kanila, wag niyo na ipabarangay, kawawa naman. Ako pa ang naaawa, ako nang inutangan. Wag niyo na baka wala talagang ibigay na pera. Sa awa po ng Panginoon hanggang ngayon, hindi po ako binayaran sa 20k na yun. Hanggang ngayon sa awa po ng Panginoon, hindi po ako binayaran. Tapos po, nung panahon noon, hindi po ako naka-abroad, nakakapagbigay po ako ng ganyang pera. 32k naman po sa bayarang palay. Sa awa din po ng Panginoon hanggang ngayon, wala din po. Kaya po sabi ko nga, nagtataka nga ako po ay salbahe. Napakasalbahe yung tao ko. Ba't nila nagagawa ang ganyan sa akin na hindi ako bayaran? Namamanahon na. Di po ba? Salbahe daw po ako eh. No. Basta inano ko na po, walang nakatama doon sa mga scroll nyong sagot, walang nakatama doon. Kaya umingi po ako ng ano sa inyo kung ako na ba sasagot ngayon. O bigyan ko pa kayo ng chance. Hindi po ba? Ako po ay napakasalbahing tao. Hiraman ako ng pera ng ganyan, walang tubo. Tulungan muna ako pamurahin, di po ba? Napakasalbahe. Yan po yung, hindi pa po yung, alam ko na iniisip ng mga ano eh. Tita ng asawa ko yan, tita ng asawa mo yan. Hindi pa po yun. Hindi pa po yun. Marami pa po. Balignat. Oo nga po tita. Okay lang po yan. Kung sino yung linuloko at sinasamantala, lagi yung binebless. Pasalamat naman po ako sa Panginoon at kahit paano, katulong lang ako dito, nakakatulong sa ibang tao at nakakaraos din po kami. Kumpleto sa gamit, kumpleto sa gadget ang pamilya ko, may sasakyan na sinasakyan motor araw-araw. Masaya na po ako doon at para sa akin na i-bless na po ako doon. Sabi nga, kung kapag linoloko ka ng ibang tao, linoloko ka at sinasamantala ka, maraming blessings na darating sa'yo. Yan, nagpasagot na. Ito, isagutin ko na. Nung 2017 po, may nangutang sa akin na 20k. 20k. Tapos po, sinisingil na, ako, wala to, sagutin ko na po, alam ko na po kung sino. Kaso, ako lang. Kahit ikaw, Ma'am Shirley, di mo po siya kilala. Ito po. Baka yung sinasabi ko naman na nagutang ng bayarang palay sa akin. Sige, baka yun ang kilala mo. Ito po,
sagutin ko na po. Noong 2017 may nangutang po sa akin ng 20K na, nasa Nueva Ecija pa po mga anak ko. Tapos po, sinisingil ng pamilya ko hanggang sa nagpabarangay ang pamilya ko na mga anak ko, nagpabarangay sila sa ano, binawalan ko sila. Sabi ko wag na, baka wala naman talaga silang pera, walang maibigay. Hanggang sa awa po ng Panginoon ngayon, hindi pa po yun nabibigay. Pinagpasa Diyos ko na po. 20K po yun. Yun po ang nagmura sa akin na sinabihan po ako minura po ako at sinabihan po ako ng, wala kang dignidad, sabi po sa akin. Sagutin mo na lang, Day. Teka, kilala ko yan. Hindi mo rin kilala, Day. hindi mo rin kilala yan, Gang, Darlene, Brillantes, hindi mo rin kilala. Sa panahon ngayon, ang nangungutang, sabi ko na nga, ang nangungutang, ang siyang minumura ngayon. Yung 20K na yun, ni piso walang binigay sa akin. Alam nyo ba anong nangyari? Nakipamasko pa sa akin. Dahil inaanak ko yung, hindi ko kumari yung nagmura sa akin. Ang tanong dito kung sino ang kauna-unang nagmura. Kasi nakasagot diyan kumare, kumpare, tito, tita. Di po ba? Yan ang tanong ko sinong unang nagmura dahil sa pinautang ko, nangutang sila. Yan. Mali pala. Mali. Hanggang ngayon, yung 20K na yun, anong petsa na ngayon? 2017. 2025 na ngayon. Computin nyo nga mga idol. 8 years na ba? Sagutin ko na, sawa ng kumare mo. Hindi. Ano ba, sagutin ko na? May nagko-comment dito na sagutin ko na. Tapos meron humihirit. Sagutin ko na ba? O sagutin nyo? Bigyan ko kayo ng chance. Ng kumare mo. O sige, bigyan kita ng chance. Hindi din. Hindi din, Len, Bigante. Hindi rin. Humihirit talaga. Hindi nawawala ng pag-asa si Darlene, sa 200 pesos. Hindi nawawala ng pag-asa. Gabi na dyan sa Pilipinas. Gabi na rin dito, ano na ba dito? 4 dito, 4:22. Gabi na, madilim na. Alas 9 na may dyan. Pinsan ng kumari mo. Hindi nawawala ng pag-asa talaga. Ito, pag nasagot ko na, ako na nagsagot, Paul na, hindi na pwedeng umirit, Akala ko ang dali nun. Sayang ang 200 pesos. Okay, ako nasasagot. Ito, makinig kayo, dagundong. Kapitbahay ng kumari mo. Humihirit. Okay, bigyan natin ng chance. $9.23 na po dito. 4.23 dito. Kala ko madali. Sabi yung Marimar. Alam niyo po ba, sinasabihan nila ako salbahe. Ang nagsasabi sa akin dito yung galit sa akin, yung nangutang sa akin ng basta wag ko nang banggitin. Nangutang sa akin na masama ang loob, siningil ko. Kailan lang to? Yun ang basher ko. Masama daw ugali ko, ganyan. Nung pandemic, hindi pa ako nagso-social media. Ito, totoo to. Kaibigan, tiyahin, kapatid. Galing po ako ng Saudi, na-stranded po ako ng Pilipinas. Ito po, totoo to po nangyari. Hindi ko po yan social media, hindi ko po yan 1 year po ako na-stranded sa Pilipinas nung virus, nung pandemic. Yan ba yung salbahe?
Ah, akala po ng sa barangay noon, karapatan ko naman po yun. OFW ako. Nakipag-away po ako sa SAP noon sa barangay. Sumugod ako sa barangay, nagmura-mura ako doon sa barangay hall. Nakipag-away po ako dahil sa SAP na yan. Kasi na-stranded ako, may single mom ako, may anak ako single mom, may apo akong pinagagatas. Nagdadaya pero sumugod po ako sa barangay noon, sa barangay hall namin. Akala nila, hindi na ako kumakain. Ito po, totoo nangyari to. Hindi ko po yan social media. Kaibigan, kakilala lang sa Facebook, nangingi po ng tulong sa akin. Hindi pa ako nagso-social media po noon. Mga kapatid ko, pinagbibigyan ko ng pera at 15K, mga 15K mga kapatid ko na yan. Lahat po yan, binibili ko po yan nung pandemic. Lahat po, bigas, diaper, gatas, ulam. Pag nagluto po ako ng ulam, yung kalderong malaki, pinupuno ko po yun. Pinupuno ko po yun. Tapos po mga tsahin, tsuhin, dahil po hindi hindi nakakalabas ECQ. So, lalo na po doon sa Arayat. Yung mga tsahin ko po na yan, lahat po sila. Pinagbibigyan ko po ng mga pera. Lalo na, tapos po buwan-buwan, nagpapadala po ako, nakamotor pa po kami. Inahatid ko pa po yan sa Arayat. Diyan sa Arayat na yan, dahil po pandemic, naghahatid po ako ng rasyon. Sarili ko pong pera, inaano ko po dahil po alam ko, buong mundo hindi naghahanap buhay. Pero sa totoo lamang po, ako rin po ay hindi rin naghahanap buhay dahil nga buong mundo. Pero hindi ko po nakakalimutan tumulong. Alam po yan. Ayan po yung pong follower ko dyan, si Ate Eleanor Lawingco. Yung pong kapatid niyan, best friend ko po yan, pandemic po. Nagpapadala po ako dati dyan ng pambili nilang gamot. Tapos po, namatay nga yung best friend ko noon. Nagkikwento po ako, hindi po ako nanunumbat Pinikwento ko lang po kasi sinasabihan nila ako salbahe. Pandemic po yan. Namatay po yung best friend ko, nagpadala po ako, nagkulangan po sila ng pambili ng kabaong. Tinawagan po ako at chinat po ako ng anak niya. Sige, sabi ko, yun po ba yung salbahe? Kaya po nagtataka ako. Hindi po ako nagso-social media noon, nung panahon po. Lahat po yan binibili ko. Hindi po ako nagso-social media noon, nung panahon noon. Tapos po, kaya nga po nagtataka ako, may pinsan po ako na binlak ako kailan lang. Galit na galit sa akin. Dati noon kasi may sabi niya sa akin na, ang alam ko lang, ang kapatid mo ang marunong tumulong pero ikaw hindi. Kailangan ko pa ba sabihin ang lahat ng galaw ko sa isang tao, lalo na't di naman nakikita ang bawat galaw mo, di po ba? Kaya po yung naano ko, sabi ko nga po yung, ganyan po ba yung salbahe, yung may umutang sa'yo ng malaking pera, di ka nababayaran. 20K po yun. So, sabihin ko na pong, hindi po kapitan. Biyanan ng kapatid ko. Ang nagmura sa akin. Siya po yung nagmura sa akin, nangutang po sila ng 20K sa akin. Alam niyo na po. Ayan, sinagot ko na po. Hindi niyo po masagot. Biyanan po ng kapatid ko ang sagot. They are still working, sir? They are coming, okay? Just 2 minutes. I Ah, have to show them something so that they come. okay. They are on the way. They still work. I say, come for the painting. I tell them. They I tell painting. them when to come for paint. Okay.
Everything work finished, خلاص. Okay, sir. Good job, huh? Mm-hmm. Yes, sir. I asked Madam Ana, where's Baba Od? He will come 4:30. Said Madam Ana. Okay, take this one. I'm going to sit down. Okay, sir. Wait, Open the gas. okay, sir. Babalik yung mga nagtrabaho, nagpahinga lang. Sige na po, kaya nga po ayoko nagla-live. Kasi po pag nagbunutan ako, medyo matagal-tagal, kaya ayun gabi na pero magtatrabaho pa po sila. Sumingit ako nag-live kasi yung natutuwa ako sa sagot at wala nakasagot. Ang sagot po doon ay biyanan ng kapatid ko. Yun po ang sagot doon. Siya po yung nagmura sa akin. At ng lights. Bye-bye po, bye-bye.